Okay friends, pakita natin kung paano magtanim ng kamatis. Diskarte ko sa pagtatanim ng kamatis. At ito, 2 linggo lang na itanim itong kamatis na to. At ngayon ginagambulan ko siya. Pinapataas ko yung kanyang lupa sa kanyang puno para hindi siya ganong maano ng tubig pag umulan. Herbena, Santa Mesa, Manila. Santa Mesa Mart, beside the Mapa South Station entrance, Santa Mesa, Manila. Cellphone number 0931-996-2244. Telephone number 8366-4578. Herbena, Santa Cruz, Laguna. Number 4054, Villa Otebina Subdivision, Provincial Road, Barangay Calios, Santa Cruz, Laguna. Cellphone number 0949-722-8911. So, ganun lang mga friends. At wala kasi tayong cameraman At ito, pakita ko sa inyo ito. Nag-iwala ako ng konti para maipakita sa inyo yung paano ko ginawa ito. Ayan ilang puno rin yan. At pagka ito namunga. At pakikinabangan talaga. Sana maabutan pa niya yung kamahalan ng kamatis. Ayan Kaya nakakalibang ang mga tanim. Masipag ka lamang. Sa akin kung minsan hindi ko na inaano yun. Parang naglilibang lang ako. At nakikita ko pag maganda yung dating ng mga kamatis siyempre nasasayahan ka. At ito, pag ganito, limbawa, pagka medyo lumaki pa ng konti, mga 1 linggo pa siguro, malapit na mamulaklak yon. Ang gagawin ko dito, idadapa ko siyang paganon. Yan. At ito, idapa ko na ito. Pwede na to. Pag dinapa mo, tapos tabunan mo siya ng lupa yung puno niya. Ingatan mo lang mabali. Kasi yung kanyang sanga ay itong trunk niya humahaba yan. Idadapa mo at pati yung trunk na yun magkakaroon siya ng ugat at tulong para kumuha ng sustansya sa lupa para pagka namunga siya ay masuplayan niya na mabuti yung kanyang buha. Lahat yan, igaganyan ko yan, pero mga 1 linggo pa. Pinakita ko lang sa inyo kung paano ko gawin ang diskarte sa kamatis. At alaga ng spray yan kasi habang hindi pa siya namumulaklak, pag tinira ng mga insekto yan, maselan ang kamatis. At baka mamaya hindi siya mamunga. Sayang ang pagod. At ito yung kamatis. Tingnan natin yung ibang tanim. Dito tayo sa ating petsayan. At ito ay kanina ay kinuhanan na to. Pinili yung medyo malalaki. At marami raw nagre-request. At yung kumukuha sa akin dito na nagre-retail, ayun, may naiwan pa palang hindi niya nakuha. Ayan Tapos para mga 3 araw pa ito, sa kanya kukunin uli kasi medyo maliliit pa yung iba. Namili lang siya ng malalaki para mapagbigyan niya yung kanyang suki daw.
O, ayan. Yan ang pechay. At marami yan. Ito ang number 1 na tanim ko hanggang doon. Papunta roon. Marami. At may mga pasingit-singit dyan ng mga munggo tsaka talong doon sa mga gilid tsaka okra na binibigay ng kakilala at kinukuha ko, tinatanim ko. Ngayon, ito ang punla. Ito, 1 linggo lang ito ay pwede na namang ilipat. Ayan. At pagkatapos, kasi mayroon na siya 5 araw na naipunla ko yan. At didiskarte na siya. So, mga 1 linggo pa, malalaki na at lilipat na naman. Kaya nagpunla naman ako ng panibago ito. Oh. Ang diskarte ko na ang pagpupunla ng pechay, siyempre, aasarulin mo, gagambulin, gagawa ka ng plat. Yung taba lang kung gaano karami yung pupunla mong buto. At kinukuhanan ko siya ng kaya ganyan ang itsura niya. Yung doon sa pinagsunugan ng mga basura, na matagal na. Kinukuha ko yung lupa at lalagay ko. Tapos ipaplat ko mabuti. Medyo sisiksikin ko ng kaunti ng kamay. Gaganon ko. Ganon. Para mapantay yung lupa. At saka ko sasabog ilalagay yung mga buto na kailangan dahan-dahan. At kailangan hindi dikit-dikit. Kasi pag dikit-dikit, mahirap yung pag-itanim. Ihiwalay mo yung at mawawala yung masisira yung ugat niya. Pagkatapos, pag naano mo na, nailagay mo na yung buto, lalagyan mo uli nung pinagsunugan uli na gano'n, na lupa. Kung wala naman pinagsunugan yung mga natuto yung mga dahon at doon sa topsoil ka lang kukuha, yung pinakaibabaw. Kailangan malinis. At yun ilalagay mo yan. Ilalagay mong ganun yan pagkatapos yun na. Kailangan manipis lang, hindi kailangan makapal. Kasi pag makapal, hindi nalalabas yung buto, baka masira. Ganun ang diskarte ng pagpupunla. At pag nagtanim ka ng pechay, kailangan ilubog mo lahat yung puno niya. Kagaya nito, ayan, para pagkakuan, sagad siya. At kung hindi man ganon, mabubuwal kasi lalo na pag nagdilig ka, mahina, mabubuwal. At kung halimbawa man mataas yung puno niya, dadagdagan mo pa rin ng lupa. Na halimbawa, ganyan. Kukuha ka ng mga lupa na magandang lupa, topsoil, at idagdag mo para tumaas yung puno niya. At matakpan yung puno niya para hindi siya nabubuwal o mabuhay. Ganon. At tulong pa yun para lalo na kung masustansya ang lupa yung ilalagay mo. Gaganda ang dating na. Maraming hindi pagpechay dito. Ewan bakit hindi sila nakakapagpechay kasi ayaw lang lumaki. At namamatay daw yung iba. Okay, ganun na friend dito sa tungkol sa pechay at punta ulit tayo sa iba na dating. Dito naman tayo sa ating sitaw. Ito, ilang puno lang ito pero napakaganda ng dating ng kanya, paglaki at napakarami ng bunga. Ayan bunga niya, napakarami. At ang gaganda, ang haba ng bunga niya. Ayan Ayan, ito, pinitas ko na ito, limang bunga. Na na siya, pwede nang patuyo para binhi. May dati na akong napitas na mga 3 piraso at naitanim ko na nga. Ito yung
limang ano to, bunga. At ang dadalang ng buto niya, ang haba kasi ng bias. Pero magandang sitaw to at masarap. Okay. At malasang malasa. Nutritious. Ayan ang aking sitaw. O string beans sa English. Kumuha na rin ako ng ilang piraso niya na naulam ko na. Ang sarap eh. Kasi natatakam ako kumain. Ayun no. Oh. Dami niyang bunga oh. Oh. Dami. At ito sinampay ko kasi sa baba siya nakano eh. Hindi nakaakyat yung kanyang baging. Ito sa baba siya ay ang haba-haba pa naman. Pakasirain ng pulisak. Oh, yon. Yan. Meron pa doon. Yan lang, mga ilang puno lang yan. Pero ang ganda. Oh, at nagpaparami ako para makapagtanim ng mas marami. Ayan. Ito. Oh. Hindi pa siya pwedeng pitasin para binhi. Ayan oh. Susunod na naman binhi. Ayan. Ayan. At ito. Ito medyo nahuli ito eh. Kaya ngayon pa lang siya namumulaklak. Oh, may bunga na rin, maliit pa. Nandun. Yan ang aking sitaw. Yan ang makikilala na pagka masipag ka sa pagtatanim. Meron kang aasahan. At kung mahilig ka sa gulay, ako kasi napakahilig ko sa gulay. Halos ayaw kong kumain ng karne. Minsan lang sa isang linggo, kaya dalawang beses sa isang buwan. Kasi iba ang dating ng gulay sa akin. Mas malakas ang katawan ko. Pag kumain ako ng karne kasi, nanlalambot ako. Okay, mga friends. Yan ang sitaw. Punta tayo sa ibang tanim. Okay, dito tayo sa ating kalabasa. Meron akong radyo dito na habang nag-aasikaso ako dito sa tanim ko kasi nakikinig ako ng tugtog sa radyo, balita, at kung ano-ano naman nangyayari sa araw-araw, pang-araw-araw, at kung ano-ano pang mga bagay na mahilig akong makinig ng radyo. Ang TV kasi nasa bahay, mas maganda kung radyo, dadalhin mo doon sa kung saan ka nandun nang walang kuryente, di chargeable ang radyo ko. Kaya ayan, balita. At hindi ko nasasabi ko ano yung stasyon yung gusto ko. Marami, kung saan-saan yan. Okay, yan ang kalabasa. Tingnan nyo. Ito, maluwang ito. Marami rin itong kalabasa na to. At sumusunod sa pechay na pinakamarami ito. Yung pag nagtanim ka ng kalabasa, ang diskarte naman, layo-layo yan. Mahigit 1 metro ang 2 metro pagitan ng puno. Kasi makapal yan. At 2 o 3 boto sa isang butas. Ganon. At ayan na yung kalabasa ko. Hindi pa namumulaklak. Kasi bata pa ako, kulang pa. Siguro mga 1 linggo pa ito para mamulaklak. Malapit na. At merong nauna doon na yung namumulaklak. At yun kuminsan kinukuhanan ko na ng bulaklak. At saka yung talbos niya para maulam. Yan ang gustong-gusto nating ulam eh. Yan. At dadaan tayo dito. Tingnan pa natin. Kalat ang kalabasa ko. Yung kalabasa ko ay kung saan-saan ko lang tinatanim. Ayan Ito ay lilim ng akasya to. Ayan yung kalabasa at dinadrive ko para hindi pumunta doon sa pechay. Tatakpan niya yung pechay eh. Mayroon nga ako 1 plat doon na hindi ko na naiwasan. Pinabayaan ko na 1 plat na maliit doon sa sulok doon.
na natakpan ng kalabasa, wala na. Eh, ang payat ng pechay, pinagkukuha at inulam na nila. O ayan. Ayan ang kalabasa na nakabaybay dito. At ang lalaki. Hindi pa rin talaga namumulaklak eh. Pag namulaklak ito, yung nagre-retail na kumukuha sa akin dito, araw-araw yun, hindi yun. Tiyak na kukuha ng paninday niya rito. Nakita niyo kung gaano kakapal tong aking kalabasa ngayon dito. Grabe. Oh. At dito yung taniman ko ng pechay na tinakpan na niya, lana. Ayan. Yan ang kalabasa. At dito, pumunta na siya doon sa inuuling ko dati na hindi nagtuloy na kahoy. Sisibaking ko na lang yan. O, ayan. At yan, papunta na doon sa gilid, doon sa kangkungan. Gumapang na siya doon. Eh, napakabilis pa namang humaba nitong kalabasa eh. Eh, kaya, ayan o. Oh. Eh, pabayaan ko na siya. Diyan. At ganyan. At ating tingnan yung pinakaunang kalabasa na naitanim ko. Ayan. Yan eh, bagong tanim na pechay. Bagong lipat. At mga yan o. Eh, kaya itong bago na to ay meron siyang kulambo. Para yung init ng araw hindi gaanong makano sa kanya para hindi siya masaktan o malaylay. Okay, puntahan nga natin yun doon. Ando sa... At ito, yung kalabasa, nakarugtong nun. May isang bulaklak siya doon. Ayun o. Napakaganda talaga ng bulaklak ng kalabasa eh. O. Dilaw na dilaw. At yan ang sinyalis na pag-uumpisahan na niya yan na mamulaklak na lahat yan. Okay. O. At ito, may tinanim na naman akong panibagong kamote rito. Medyo lilim ng punong kahoy. Umisa naarawan lang pag medyo hapon na. Kaya ayan siya. Kasi napakahilig nila sa kamote rito. Yung tatalbusan natin, ilalaga lang yan. Okay. Puntahan natin yung kalabasa natin na siyang topic natin. Okay. Danta rito. Ito. Ito siya Yung kalabasa na nauna na hindi naman ako nagtanim kaya hindi ko alam eh. Napagkalmalan ko nga itong ubas eh. Eh ayan ang kapal na niya at ayan ang bunga niya. Parang abukado. Pahaba daw ang bunga nito. Kasi hindi naman ako nagtanim to, nabutang ko lang eh. At ako na nag-alaga, ganyan. Ayun yung isa yung nauna. Pinataas ko kasi nakalaylay, nasaktan tuloy yung yung tangkay dito na medyo nahiwa ng konti. So, baka mamatay. Kaya ginanon ko siya, baka sakaling magtuloy pa. Ngayon, ayan, ang dami niyang bunga. Ayun. May mga bunga. Ito, palagay ko, ito hindi magtutuloy. Nalaglag na yung kanyang bulaklak. Ayun, maaaring yung magtuloy. Yan. Kung gawin ito. At ayun. Yung mga bulaklak niya, nandyan. Yan ang kalabasa. At meron akong tanim dito na galing ito sa malapit sa laruan ng mga bata doon. Eh, nasisira. Kaya nilipat ko dito. At isasama ko sa dyan sa naunang tanim na yan. Hindi pa siya namumulaklak kasi bata pa siya. Okay? Yan ang ating kalabasa. Tingnan naman natin itong mga unang tanim ko dito sa binakuran ko na ito. At itong talong na ito, ay ilang beses nang nakuhanan ng bunga. At ganyan ang talong eh. Tuloy-tuloy yan basta naalagaan na mabuti. Matagal. Hindi kagaya ng ibang tanim na pag nakuhanan mo na ng bunga, ay mamamatay na siya. At ayan, may mga bunga siya dito. Ayan.
Naubos lahat. Nawala nang nag-zero balance ang bunga nito eh. Lahat eh. Mga ilang puno yan lang. Tira ng kambing. Ayan oh. Oh. At may steam borer na sumisira doon sa talbos. Kaya araw-araw halos ini-sprayan ko para hindi puntahan ng kwan. Kasi yung steam borer, ano yun eh, dala ng mga paru-paro at nangingitlog sila dyan. Hindi mo halos makita yung itlog na yun at bubutasin nila yung doon sa malambot na pate. Walang iba kung doon sa malapit sa talbos. At nandun pa naman yung bunga, yung susulpot na bunga. So sayang. Kaya ayun oh, may mga tinanggal akong mga ano na rito. Kasi pinasok ng steam borer. Ayan oh. Butas siya oh. Ito pa oh. Ayan oh. Ganon ang talong na kumisan napakahirap at kailangan mo alagaang mabuti yan. Yan ang talong. At ang okra naman, itong okra ang hindi ganong nuuod yung bunga niya at hindi ganong pinupuntahan ang uod ang okra. Manaka-naka lang na binubutas yung dahon. Pero matibay ang okra. Ayun o. Ilang beses ko na nakuhanan to ng inilaga ko eh. Ayun o. At may pinakita pa akong nilaga ako dun sa isang vlog ko dun sa ilagay ko sa Facebook. Ayun. Pwede na rin kunin yan pero maliit pa. At bukas pa yan. Saglit lang ang paglaki ng okra. At puntahan pa natin yung ibang okra. Ang sili naman, ito, napakaraming bunga niya. Maanghang na sili to at nagluto na ako. Pinangat ko sa suka eh. Ilan lang natira dyan na puno? Tatatlo. Kinain pa ng kambing kagaya nito. Inubos lahat yung dahon niyan kaya ganyan maliit pa siya at kaya nakakadiskarte na siya. At ayun oh. Bali 3, 4 yung pang-apat ay mamamatay na kasi nandun sa sulok. Ayun. Pero okay na lang yun at meron pa naman tayong ipapalit na ayan ang papaya. At ang mga saluyot ay nandyan. Kaya pinatabaan ko para gumanda ulit siya. Ito yung pinutol ng kambing na yung talbos niya. Pinutol ng kambing eh. Naabutan ko eh. Ngayon buti sumupling uli. At yun, dumiretso. Akala ko maraming ang supling eh. Isa lang ang nagdiretso uli. Pinalitan niya yung una na kinain ng kambing. Balinghoy. At meron pa doon. So, eto ang patani oh. Ang kapal na niya. Ang patani. Tsaka doon. Yung dulo na yun ang bakod. Bakod na ng kapitbahay kasi yun. Gumapang doon yung patani yan, ang kapal-kapal na. Pagka namunga yan, grabe. Okay. Ang sarap pa naman yung mabangong patani yun. Ito bagong tanim kong ampalaya dito ko sa bayabas na itinanim. Nakita niyo ko pa paanong bulas ng mga tanim ko na yan. Ang ampalaya na ito, baka sakaling ito na yung malaki ang mahaba ang bunga. Yung unang tanim ko doon na binalaga ko, pinabayaan ko na. At kasalukuyan ang pinagkukuhanan ng talbos niya, yung pang-ulam. Ang sarap din. At eto, may sili. At hindi pa rin namumunga. Manaka-nakang sili at wala pa, hindi pa namumulaklak. Ayan, okay. At ito, talong. May pa isa-isang talong kasi kinalat-kalat ko yan. Yan,
At ito yung kasamaan sa isang talong. Nagsasanga ito, hindi isang puno lang eh. Lahat ng okra dito, ganito dito. Hindi kagaya ng isang puno lang. Okay. At ayan. Bago na tayo pumunta sa ibang parte. Tingnan natin ito. Nagtanim ako ng ano rito. Oh. Yung sitaw na turuyan. Yung maiksi lang bunga. At hindi gaano gumagapang kagaya ng string beans. Okay. At ito yung nakuha na ng petsa yan. Itinira lang muna yung maliliit para makalaki pa. Okay, ayan ang mga okra. O yan. Marami rin. At pag kasalukuyan pa lang na nag-uumpisa sa pagbubunga ang mga ito. At ayan yung bulaklak niya At pag ito ay nagsabay-sabay na nagkaroon ng bunga, pwede na naman magbenta niyan. At mahal ang okra. Ayan Yan. At kasama ng mga munggo na naanihan ko na at nakabenta na ako, kumita na ako dyan. At ang gayon mamunga pa rin. At pati pang ulam namin dito. Ang mga pamangkin ko at mga kapatid. Ayan, okra. At talagang nag-umpisa na siyang mamulaklak. At dadami ito talong, nakapasingit yan. Pinahingi sa akin yan ng isang kamag-anak na galing daw sa barangay yan. Mga talong na yan. Ayan. 6 na piraso. Wala sa mapagtaniman. Kaya ibinigay sa akin. Ako na lang nagtanim. Okay. Ganon yan mga friends. At ayan may mga munggo pa rin yan. Nakasaba dito sa kalabasa. At tinalim ko kasi mataas ang munggo. Lalampasan niya yung kamote. 3 klase yung nandyan. Kalabasa, kamote, saka munggo. May mga saluyot pa. Okay, ayan Ayan na yan. Yung kamote. Napakaluwang ng kamote. Ganito. Tinakpan na ng kalabasa at saka ng munggo. Ayan yung kamote Ayun, ganito. Gilid dito ng sapa. At nagtanim na rin ako ng patola. Pakan na kita. Wala na akong hindi mapakan para itanim. Ayan patola yan. Ito, patola. Mga ilang pirasong patola rin yan. Ayun. At dito ako nilagay at pagkatapos babalagan ko siya sa gilid dito ng sapa. Ayun. Natatakpan na siya ng kamote. Ilang puno yan at meron pa roon sa gawin, hindi ko na ipapakita. At iyan ang mga tanim natin. Andito tayo ngayon sa ilalim ng punong akasya. Kambal na punong akasya yan. Kambal yan, kaya napakalaki. Napakaluwang ng sako. At balak kong putulon yung ibang sanga. Para kasi yung ibang petsa hindi ganong maarawan. Ayan ang kamote. Hindi na nila kayang ubusin doon. Tatanim pa ako. May pagtatamnan pa ako doon na nakita. Tatanim uli ako ng kamote pa uli. Okay. At ito naman yung gabi. Ayan ang gabi. Yung gabi ay tanim ng bayaw ko naman yan. Kasi siya na ang dating may pwesto na nagtatanim ng gabi. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pero may tanim din akong gabi doon sa gabi doon. Saka ako nalang ipapakita pag dumami na. Okay, yan yung friends ng ating mga tanim. May mga saluyot na tumubo. At dito ako may experiment ako rito sa saging na to. Na kung saan ako nakakita ng
isang bowl ba, pero bumuka na. At nilagyan ko siya ng mga dahon ng saging. Tapos saka ipil-ipil. Wala kasi ako makitang kakawate para ilagay dyan. Para sakaling baka may tumubo. Pag nabulok na yung saging at saka yung dahon ng saging. Saka ipil-ipil. Yun siya. At merong isang kakaiba rito. Gumawa ako ng fish trap. Kasi kahit pa paano may isda ito eh. Hindi pa nga ganun tapos. Ayun oh. Pagka umulan at di ako makapunta dito sa aking taniman, o kaya tapos na yung ginagawa ko at mainit, andun ako sa bahay, sa may pinaka ano ko, at sa labasan, pero malilim. Kahit umulan o umaraw okay lang. At yan, doon ko ginawa yan. Hindi pa tapos at iayos ko pa. Parang kung tawagin sa amin to bunwan na maliit. Sa ano naman, kung sa dagat yan, baklad yan. Lalagyan ko siya ng harang dyan. Para yung isda doon pupunta sa kanyang pasukan. May dating yung pasukan niya na pag pinasok ng isda, hindi niya alam kung saan siya lalabas. Kaya ayan, ganyan ang dating ng fish trap. Okay, at pag nag-click yan, gagawa pa ako ng isang klase, yung pabilog naman, na ang pasukan ng isda ay nasa ibabaw. At yun nilalagay dun sa hindi umaagos na tubig. Ako minsan doon naghahapon yung mga isda. Lalagyan mo lang ng pain sa loob yon. At papasok sila roon. Galing sa itaas yung pasukan. Ang isda naman kasi pag natakot na lalabas, hindi yun paakyat pababa siya at sumusuksok sa mga gilid-gilid sa ilalim. Kaya hindi sila makakalabas. Ganon yan mga friend. At napakarami nating pwedeng gawin dito. Hindi pa nga ako namimingwit Mamimingwit ako ng patokba. Marami raw dyan igat. O yung tinatawag na kiwi. Dyan sa bukid. Wala, hindi pa natin naharap. Kailangan magtanim ka muna at pag nakatanim na, iwanan mo na itanim mo. Dyan na, yun naman ang harapin mo. Ganon lang mga friend. Naka-schedule ang mga ginagawa ko. At libang na libang ako rito. Diskarte ko na. Matagal kasi ako sa Metro Manila. Mag-aapat na pong taon na ako doon. Hindi umuwi ng probinsya. Okay. At ganun lang mga friends. At sana nagustuhan nyo itong mga video ko. At have a good day. And God bless us. Thank you sa panunod. Goodbye.